Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran ng 888 Cancer. Alamin natin Cancer kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay. Maraming salamat sa mga bago at sa mga dati kong subscribers na nandito. I hope na maging masaya kayo, makaresonate kayo. And, sorry, nawala yung kuryente. And, makuha nyo yung energy. Okay? Okay, guys. So, meron ko ditong 3 cards. First card is number 35. Second is 38 and 43. So, 7, 8, 9, 10, 11, and 8. So, okay. First natin, Cancer, is yung crane bag. So, yung crane bag na to is like, for example, stressful yung situation for the past few months. Financial or emotional burden, yung nararamdaman mo, struggle. It's time na to clutter and declutter. So, ibig sabihin niya, kailangan mo ng gawin kung ano yung dapat mong gawin. Kasi ang cause ng stress mo, okay, pasensya na guys. Ang cause ng stress mo ay yung marami kang plano pero hindi mo ma-execute. Second is overthinking. Masyado kang nag-overthink. Marami kang gustong gawin pero hindi mo magawa. Marami kang gustong subukan pero hindi mo kayang masubukan ngayon kasi it's either lack of money, lack of confidence, or lack of support. Okay? So, dito naman sa barang to, sinasabi na siguro yung stress mo is dahil sa multitasking. Parang gusto mong tapusin yung ginagawa mo. Like for example, nagbe-business, may career, like empleyado, employee, business, or taking care of family pa. So, multitasking ka, hindi mo alam kung anong ginagawa mo kasi busy ka all the time. So, dito, parang ang sabi sa'yo ng barahang to, na kailangan mong ilagay yung focus mo, yung energy mo sa bagay na mas importante sa ngayon. Okay? So, like for example, may problema ka sa pera, may problema ka pa sa pamilya, hindi po pwedeng pagsabay-sabayan siya. So, kailangan mong i-resolve muna yung isa, kasi mabilis lang naman yan di ba? Like, kung problema mo emotional, focus ka sa emotional. Kung problema mo financial, focus ka sa financial. Okay? And, sinasabi ng bara, para maiwasan yung stress, or depression, or anxiety sa buhay mo, sinasabi na hanapin mo kung saan ka masaya, diba? And acceptance. I-lower mo yung expectations mo. Kasi dito sa barahang to, parang masyado kang nag-expect sa sarili mo, masyado kang nag-expect sa mga tao sa paligid mo, and at the same time, feeling mo kung ano yung binibigay mo, i-reciprocate din nila. Which is, lahat ng tao hindi natin kontrolado. Diba? Mabait ka sa ibang tao, tapos papakitaan ka ng kasamaan, which is hindi mo naman kasalanan, pero hindi mo yun dapat. Hindi ka dapat mag-stay doon sa situation na yun, kasi hindi yun magandang energy para sa'yo. Okay. Sa buwan na to, pwede din na magkaroon ka ng isang kaibigan, or kakampi, or mentor, or kung sino man itong taong ito, kaibigan or asawa, na pwedeng maging kakampi mo sa buwan na to. Okay? Or parang sinasabi sa'yo ng barahan na kailangan mong maging matalino. Alamin mo kung sino yung mga taong talagang naandyan sa'yo, sa likod mo, sa harap mo. Wala ka man or meron ka. Okay? So, yun. And, yun. Endurance, keep going. If nahihirapan ka ngayon na ipagpatuloy ko naman itong nasimulan mo, yun yung sabi sa'yo ng baraha. Ipagpatuloy mo lang, ituloy mo lang, ilaban mo lang.
tuloy lang, laban lang, habang may buhay, may pag-asa. Okay? Keep going. Keep going. And nakikita ko siya dito sa endurance na to and keep going energy na masyado kang nag-aalala. Diba? Yung parang iniisip mo, nako, baka hindi ko kayang maitaguyod yung pamilya ko. Nako, baka hindi ko kayang matustusan yung pamilya ko. Nako, baka hindi ko kayang mapag-aral yung anak ko. Nako, baka mawalan ako ng trabaho. Baka ma-lay off ako. Ganito, ganito. So, medyo stressful yung pakiramdam mo dito. But, sinasabi ng bra, keep going. Ituloy mo lang. Okay? Huwag kang sumuko. Isipin mo, God will provide. Diba? Ang lawak ng blessings ng universe, ang lawak ng blessings ng Panginoon. Yung blessings mo is para sa'yo yun. And alam mo sa sarili mo na masipag ka, magaling ka, madiskarte ka, so hindi ka dapat nag-aalala. Okay? Okay. Yun. Umiwas ka din sa month na to ng October. Kailangan mong umiwas sa 5 of Wands, yung competition, pag-aaway. Kasi mabilis to eh. Like for example, pag hindi ka masyadong nakatulog sa gabi, dahil sa sobrang pag-iisip, sa stress, or sa sobrang expectation mo, syempre mainit yung ulo mo pagkagising mo sa umaga, sinasabi ng biraso dito na umiwas ka sa, alam mo, like for example, kung may mamimet kang isang tao na parang iti-trigger niya yung emotion mo, diba? Kailangan mong umiwas sa kanya. Kasi yung 5 of Wands is parang sinasabi sa'yo na matitrigger ka talaga eh. Magagalit ka, mabilis kang sisigaw, mabilis kang yung parang defensive, parang ganun. So, yun, sabi sa'yo dito ng baraha, umiwas ka. As much as possible, kailangan mong umiwas. Kasi pag hindi ka umiwas, ikaw yung talo. Okay? Pasensya na yung kuryente ay nawawala. Okay. So, yun. Next is etong The Magician. So, yun. Resonated siya sa 3 cards mo na sinasabi sa'yo na everything happens for a reason. Kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon, hindi lahat everyday Christmas, hindi lahat araw-araw ay piyesta, hindi naman lahat ng araw ay malungkot. So, lahat ng pangyayari dito sa mundo ay may rason, 'di ba? There's a time for everything. So, huwag kang masyadong ma-stress, huwag kang masyadong ma-depress. And yun, laban lang. Okay, Cancer. And sa ilalim niya is, diba? For a bear. Meditation. Contemplation. So, yun. Para makaiwas sa tukso ng pakikipag-away. Or hindi naman kasi yung away na yan is parang napakalaking termino yan sa atin. So, pwedeng para makaiwas sa diskusyon, sa misunderstanding, sa pakikipag-debate. Parang ganun. Make sure na pasensya ang kailangan mo. And may King of Fire tayo dito. So, yun. If marami kang agam-agam, like mga kinakatakunan sa buhay mo, gamitin mo yon as inspiration. Like, for example, natatakot kang mawalan ng trabaho, natatakot kang iwanan ka ng karelasyon mo. Yung kinakatakutan mo na yon is gawin mo siyang motivation. Like, natatakot kang mawalan ng trabaho, so work hard, or pwedeng hanap ka ng iba while nasa trabaho ka, 'di ba? Mag-research ka kung saan yung pwedeng lipatan, 'di ba? Para hindi ka mag-overthink. And may choice ka. Yun yung sinasabi sir dito, may choice ka. Okay? Maraming choice, hindi ka dapat nagsisettle sa bagay, sitwasyon na hindi mo deserve. Okay? And the Queen of Water, yun. Nakikita ko sir dito na isang fire sign and water sign, Pisces, Scorpion, Cancer din. Ang napaka-importante sa buhay mo, may fire sign na posibleng magbigay sa'yo ng lakas loob, like ipupush ka niya para mas makuha mo yung tagumpay, yung parang pagalimbawa pinanghihinaan ka ng loob, isang fire sign ang pwedeng i-push ka, sasabihin sa'yo, tuloy lang, ganyan, ganito, ganyan. Meron din na water sign dito, is either mother figure, or sister, or siblings na
bibigyan kayo ng advice, or yun din, emotional advice yung ibibigay niya sa'yo, hindi yung financial advice na binibigay ng fire sign. And 7 of Fire and Transformation, yun. Nakikita ko sa'yo dito, medyo, yun, defensive energy kasi to guys eh. 'Di ba? So, medyo defensive ka. Medyo natatakot ka. Parang feeling mo, kailangan mong proteksyonan yung sarili mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung love life mo, parang ganun. So, medyo uneasy, 'di ba? Hindi ka masyadong kalmado. So, sabi ng baraha sa'yo dito, maraming pagbabago, transformation, life change, freedom na mangyayari sa buhay mo na kailangan mong tanggapin. Okay? As much as you want na ayaw mong tanggapin kasi masaya ka na. Like for example, masaya ka sa comfort zone mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa relationship mo. Tapos may magbabago doon. Ayaw mo eh. Pero wala kang magagawa. Yung pagiging defensive mo ay hindi yan uubra sa ngayon kasi dito sa mundong ibabaw, wala tayong control. Kailangan nating sumunod sa flow of life. Like for example, dito sa pagbabago, if ever anong magbago ngayon, tanggapin natin, let it go, let it flow, let God, 'di ba? So, yun yung sinasabi sa iyo ng baraha. Thank you guys and see you again. Bye!